Natin ang episode chapter 4, verse 21 to 32. Basahin po natin. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutuhan na ninyo ang katotohanan na nasa Kanya. Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa dating pagkatao at napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo na kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ang magnanakaw ay huwag na magnakaw. Sa halip, maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. At huwag na ninyong sakta ng kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibayan na kayo tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit. Huwag na kayong magbubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip maging mabait kayo at maunawain. Mapagpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Amen. Amen po ba? Nasa Zoom? Amen. So, yung title po natin, base po sa binasa po natin sa episode chapter 4, verse 21 to 32. Yung title po natin ngayon is, Magbago Ka Na. So, sabihin natin sa ating mga kapatabi, magbago ka na. Magbago ka na. Magbago na kayo. Bago ka na. Magbago na po tayo sa bagong taon na ito. So, ready na po ba sa lahat ng nasa Zoom? Amen. Okay po ba tayo dyan sa mga nasa Zoom? Para alam po natin kung okay po. Okay po. So, dito, yung title natin is Magbago Ka Na. Alam naman natin na patapos na ang bagong taon. So, yung pagtatapos ng bagong taon, alam naman natin na yung nakagisnan ng mga tao. So, bago yung pagtatapos ng bagong taon, may mga nakahanda na yung mga plano. Nagpaplano ng mga ibang tao, kung anong gagawin nila by next year. Nagpaplano na sila kung ano ba yung paano ba sila bubuo ng pamilya. Nagpaplano na sila kung paano nila itatay yung bago nilang bahay, bagong business. Lahat ng yan. Sa pansarili, may pagpaplano na para sa susunod na taon. Pero higit sa lahat, meron nang nagpaplano para sa New Year resolution. Sino may New Year resolution sa atin? Anong pinaka-New Year resolution ninyong lahat? So, ang lahat ng tao, nakagisnan na natin bilang especially sa mga Pilipino, yung New Year resolution nila. Pero alam nyo ba, na isang bagay na pinaka-kasinungalingan sa New Year resolution, alam nyo kung ano yung New Year resolution ng isang tao na pinaka-kasinungalingan? Alam nyo kung ano? Yung magpapapayat na siya. Diba? Every time na lang, dumarating tayo sa sasabihin natin, oh, susunod na taon, magpapayat na ako, magdadayat na ako. Pero yun, bago pa dumating yung bagong taon, hindi na niya mapigilan. Yung kumain na kumain. Pagdating ng bagong taon, nakalimutan na niya na yung pala yung New Year resolution niya, di ba? So, sa atin, yung bagay na iyon na pagpasok ng bagong taon, ano kaya yung nais mong baguhin sa sarili mo? Ano yung nais mo na mabago at nais mo na madagdagan sa bagong taon na ito? Meron ba kayong gustong baguhin sa sarili ninyo? O meron ba kayong nais na madagdagan sa buhay ninyo? Especially, bagong taon na ito, iisipin natin ano kaya bago sa atin? Siyempre, kasabay ng bagong taon, dapat mayroon din bago sa atin.
Kasi kung walang pagbabago, hindi natin masasabi na ito'y bago. Katulad ng araw-araw natin pamumuhay, ang bawat araw na lumilipas ay may bago. Hindi man nagbabago yung pamumuhay natin, pero yung panahon, yung date is nagbabago continuously. At yung buhay natin is continuously, hindi nagbabago. So sa atin, sa buhay natin, sa mundong ito, habang nabubuhay po tayo, yung katayuan natin sa harapan ng Diyos, lahat tayo is pantay-pantay. Mabuti man, masama, mahirap, mayaman, pulubi, sikat, hindi sikat, lahat ng yan sa harapan ng Diyos, lahat tayo is pantay-pantay sa Diyos. Alam niyo kung anong pagkakapantay-pantay natin? Lahat tayo is makasalanan sa harapan ng Diyos. Yun ang pagkakapantay-pantay natin. So, sa harapan ng ating Diyos, hindi ibig sabihin na nakamtan natin yung lahat ng kayamanan sa mundong ito is nakakaangat ka na. Sa paningin ng ating Panginoon, lahat ng yan is panlabas. Pero nakatingin ng Panginoon sa atin mula sa panloob. Tinitignan ng Panginoon yung puso natin kung talagang tayo nagbago na. Kung talagang tayo is nabago na ng ating Panginoon. Ito yung continuously lang ng ating preaching noong last week. So, kadugtong lamang ito ng pagsabay ng bagong taon sa buhay natin. So, tayo mga kapatid, hindi porke na-reach na po natin yung mga pangarap natin sa buhay, masasabi natin na tayo'y ganap na nagbago na sa buhay natin. So, mga kapatid, pero sa harapan ng ating Diyos, naitanong na ba ninyo kung ano bang dapat ninyong baguhin sa harapan ng ating Panginoon? Ano ba yung dapat na makita ng ating Panginoon na talagang dapat na mabago? Sa harapan ng ating Panginoon, ano ba yung nais ng Diyos na makita na pagbabago sa atin? Ano ba yung gusto ng Panginoon? Yung bang makita niya na nabago na yung buhay mo o yung makita na nabago na yung puso mo? Higit sa lahat mga kapatid, ang nais na makita ng ating Diyos sa buhay natin ay yung hubarin na natin yung dati nating pagkatao at mamuhay tayo na kawangis ng Diyos. Amen. Alam niyo yung pamumuhay na kawangis ng Diyos? Alam naman natin na ang Diyos ay banal. Alam naman natin na ang Diyos ay walang kasalanan. Ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay pag-ibig. Gusto ng Panginoon na yung dati nating buhay ay hubarin na natin at mamuhay tayo ngayon na katulad ng kawangis ng Diyos. Dahil nung nilikha ng Diyos ang tao, nilikha niya ito sa wangis niya. Ibig sabihin, yung karakter ng Diyos ay dapat nasa atin. Yung pagiging mabuti, pagiging matulungin, pagiging magalang, at may pag-ibig sa kapwa, lahat ng yan is mula sa Diyos. Pero namumuhay ba tayong kawangis ng Diyos? Especially sa panahong ito, yung mga bata, ang titigas ng ulo. Hindi sila nakikinig sa mga magulang. Puro cellphone. Hindi sila namumuhay na may paggalang sa mga magulang. Hindi sila marunong magpo. Yan ba'y gusto ng Panginoon? Hindi. Yung mga bata ngayon, punong-puno sila ng gadget. Ganyan ang pamumuhay ng mga bata sa panahong ito. Mga bata, hindi niyo ba alam na sa panahon na kayo na kung saan itong mundong ito ay punong-puno ng kasalanan? Kung ikukumpara nung panahon ng mga matatanda, wala pang mga gadget. Namumuhay ang mga matatanda noon, nagtatrabaho sa bukid, nagtatrabaho sila, nagbubungkal sila ng kamote. Lahat ng yan, masaya na sila naglalaro sa buhangin. Pero yung mga bata ngayon, masaya sila naglalaro mag-isa. Nagsi-cellphone, nagko-computer, ganyan. Ganyan ang pamumuhay ng mga kabataan sa panahong ito. Hindi sila namumuhay na naayon sa kalooban ng Diyos. Kasi nga sa panahong ito, mga kabataan, nandito na tayo sa panahon na malapit nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Kayong mga kabataan, kung hindi ninyo kikilalanin ang ating Panginoong Jesucristo, kayo'y mapupunta ng impyerno. Kinakailangan ninyo magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Hindi lang para sa pangarap ninyo sa buhay. Hindi lang para makamit ninyo yung mga pangarap ninyo. Kinakailangan kasabay ng inyong pangarap,
magkaroon kayo ng pananampalataya sa Panginoon. Sa pag-aaral ninyo, bago kayo mag-exam, nagdarasal ba kayo, Lord, tulungan mo kami maipasa yung exam. Lord, tulungan mo kami na makapasok kami sa magandang eskwelahan, makatapos kami ng pag-aaral. Pinagpe-pray niyo ba yung ganon? Dapat pinagdarasal niyo yun kasi nga, yun yung pamumuhay na may pananampalataya. Hindi lang kayo namumuhay sa sarili niyong lakas, sa sariling talino. After niyo mag-exam, nakapasa kayo, may reward kayo, may mga medal kayo, pinasalamatan niyo ba ang Panginoon? Dapat pasalamatan niyo ang Panginoon. Alalahanin ninyo na lahat ng meron kayo ay galing sa Panginoon. Kahit na makamtan ninyo yung mga bagay na meron kayo ngayon, kahit na meron pa kayo na wala yung ibang tao, lahat ng yan is galing sa Panginoon. Pero mas mapalad tayo dahil ikaw mismo kilala mo ang Panginoong Yesukristo. Ikaw ay nagdarasal, ikaw ay nananampalataya. Hindi lang sa mga bagay sa mundong ito, kundi yung bagay na ibibigay sa iyo ng Panginoon na mas higit pa sa bagay na pinapangarap mo, yun yung buhay na walang hanggan. Kaya nga nais ng Panginoon kayong mga kabataan, hanggat bata kayo, dapat na ninyong kilalanin ng Panginoon. Sa pamagitan ng pagbabasa ng Bible, dapat hindi lang puro cellphone. Naglalaan kayo ng oras, paggising nyo ng umaga, cellphone na agad ang hawak ninyo, nagsiselfone na kayo agad. Dapat, nagpe-pray muna kayo at nagbabasa ng Bible. Wala kayong Bible, pero may mga bago kayong cellphone. Hindi, okay na. May mga bago kayong cellphone. So, dapat, alam ninyo yung Bible. Dapat binabasa ninyo yung Bible. Kaya mga bata, dapat umpisahan na ninyo magbasa ng Bible. Paggising nyo ng umaga, huwag muna puro cellphone. Kinakailangan muna mag-pray muna. Kahit maiksi lang, magdasal kayo. Lord, maraming salamat sa buhay na ibinigay niyo po sa amin. Salamat na marami dahil binigay niyo ko ang pagkakataon na maranasan muli yung buhay na ito. Kasi kahit na bata kayo, kahit sabihin niyo malakas pa kayo, walang pinipili ang kamatayan. Kaya nga, bago pa tayo malagutan ng hininga, ngayong may isip na tayo, dapat kilala na ninyo ang Panginoon. Sa harapan ng Panginoon, walang exempted. Walang bata-bata, walang matanda-matanda. So, sa harapan ng Panginoon, ang nais na makita ng Panginoon sa atin, yung pananampalataya mismo. Nang sa gayon, kapag tayo mismo kilala natin ang Panginoon, tayo mismo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, mga kabataan, ang nais na Panginoon na makita sa atin, yung hubarin natin, yung dati nating pagkatao, at mamuhay ng kawangis ng Diyos. Kaya mga kabataan, paano ba kayo mamumuhay na kawangis ng Diyos kung wala kayong alam patungkol sa salita ng Diyos? At yung mga magulang naman, kayo pong mga magulang, dapat kayo mismo ang nag-guide sa inyong mga anak na ituro yung salita ng Diyos sa inyong mga anak. Kahit mahirap man, especially sa panahong ito, napakahirap para sa mga magulang na turuan ng mga anak dahil napakatigas ng mga ulo ng mga bata. Dahil na rin sa teknolohiya, ang mga bata, ang dami nilang natututunan na mula sa salibutan. Kayong mga magulang, yung trabaho po natin is turuan yung mga anak po natin patungkol sa salita ng Diyos. Kaya mga magulang, maging tayo man, dapat basahin po natin ang Biblia. Tayo mismo mga magulang is maisabuhay po natin ang salita ng Diyos. Sa atin muna mag-uumpisa yung bagay na iyan upang sa gayon yung mga bagay na maipapamana natin sa ating mga anak, hindi lang itong kayamanan, kundi salita mismo ng Diyos ang maituturo natin sa ating mga anak. Tignan niyo yung mga bata. Lumalaki, nagtataka kayo, lumalaki sila na suwahil, matigas ang ulo, kasi nga hindi niyo tinuturuan ng tama. Hindi niyo sinasabi sa kanila yung mga bagay na kasalanan yan, mali yung sumasagot ka, mali yung nangangatwiran ka, mali yung nagmumura ka. Hindi natin tinuturo sa mga bata hanggang sa paglaki nila. Para sa kanila is normal na lang. Tapos paglaki nila, saka mo sasabihin na mali yan, ang laki na, ang haba na ng sungay niyan. Hindi mo na kayang putulin yung sungay niya. Gayong mahabang mahaba na yung sungay niya. Dapat mula sa pagkabata is hinuhubog mo na siya patungkol sa pamumuhay sa salita ng Diyos.
Kaya responsable na magulang yung bagay na yan na pagtuturo sa kanilang mga anak. Mga magulang, kung ayaw po ninyo mapunta sa impyerno ang inyong mga anak, turuan niyo po sila ng salita ng Diyos. At kayo namang mga magulang, kayo namang mga anak pala, na sinasabi ng Panginoon, igalang ninyo ang inyong mga magulang upang humaba ang inyong buhay. Hindi lang humaba ang buhay ninyo dito sa mundo, kundi magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Gaano mang kasama ang inyong mga magulang, dapat maging mabuti pa rin kayo. Dahil wala kayo dito kung wala ang inyong mga magulang. Niloob ng Panginoon na kayo ay maisilang dito, na sa gayon, maranasan ninyo yung buhay, yung pagmamahal ng Diyos para sa inyo. Although na ang mga magulang natin, kung sabihin man natin na masama man yung mga pag-uugali nila, hindi man kayo pinalaki na maayos, ang importante, kayo mismo nakilala ninyo ang Panginoon. Kung wala silang pananampalataya, mapalad ka dahil ikaw ang tinawag ng Panginoon. Sa buhay, sa pamilya ko, ako lang ang Kristiyano. Yung mga magulang ko, hindi ako tinuruan patungkol sa pananampalataya. Ako mismo ang tinawag ng Panginoon. Kaya, mapalad ako na masasabi, bakit kamo? Dahil alam ko at naniniwala ko na magkakaroon ako ng buhay na walang hanggan. Yun ang masasabi ko na mapalad ako dahil nakilala ko ang Panginoong Jesucristo. Kaya kayo mga kabataan, hindi lang sa pag-aaral, kahit na magkamit kayo ng lahat ng bagay na iyan, kung wala kayong pananampalataya, hindi pa rin kayo magtatagumpay. Ang tagumpay na meron lamang kayo ay dito sa mundo. Ang tagumpay na ibibigay sa inyo ng Panginoon ay buhay na walang hanggan doon sa langit. Yun ang tunay na tagumpay para sa ating lahat. Kaya yung pag-aaral ninyo, mag-aral man kayo na mag-aral, magpakatalino man kayo na magpakatalino, lahat ay gagawin ninyo, hindi pa rin kayo magkakamit ng buhay na walang hanggan. Dahil yung requirements papuntang langit is pananampalataya. Hindi ko sinasabing walang halaga yung pag-aaral, kundi gamitin ninyo yung pananampalatayang iyan sa inyong mga pangarap. Magtiwala kayo sa Panginoon na makakamtan ninyo yung pangarap ninyo ng may pananampalataya. Yun yung sinasabi ko sa inyo na dapat nagpe-pray kayo sa bawat ginagawa ninyo. Sa pagre-review nyo, magdasal kayo sa Panginoon, Lord, tulungan mo ko na maalala ko lahat ng nireview ko. Ganon dapat mga kabataan. Magkaroon kayo ng pananampalataya. Unahin ninyo ang Panginoon sa lahat ng ginagawa ninyo. Sa mga desisyon ninyo, sa lahat ng ninanais nyo sa buhay, ibibigay sa inyo ng Panginoon yan. Kung inuuna ninyong nagdarasal kayo sa Panginoon. Dapat may relasyon kayo sa Panginoon lagi. Alam niyo, nung nag-apply ako sa Korea, wala akong alam patungkol sa Korean language. Nung dumating ako sa site ng exam, alam niyo, nung binigay sa akin yung exam paper, nung pagkabukas ko, sabi ko, yari na. Wala dito yung nireview ko lahat. Wala. As in, wala. Alam niyo yung ginawa ko? Nag-pray ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Ipasa mo ko kasi lahat ng ito binasa ko pero wala sa lahat ng nireview ko. Alam niyo ang ginawa ko pagkatapos ko magdasal, yung test paper, hinampas ko sa ulo, in Jesus' name, in Jesus' name. Ganun ang ginawa ko sa harap. Kahit nakikita ako ng mga tao, nagtiwala ako sa Panginoon. So nung mag-i-start na yung exam, nag-start na yung counting ng time, nag-pray ako sa Panginoon ulit. Lord, tulungan mo akong maipasa talaga ito. Kinakailangan ko maipasa yung exam. Nag-pray ako sa Panginoon. Tapos, nung natapos yung exam, nagdasal ako ulit. Lord, naway maipasa ko yung exam na ito. Tulungan mo ako. Alam niyo, himala. Ako lang sa mga kaklase ko nakapasa. Ako lang. Ako lang ang nakapasa. Kasi nga, sabi nila, kapag nakapasa tayong lahat, magkakaroon tayo ng outing. Ako lang ang nakapasa. Ako lang nakapasa kahit na wala akong alam sa exam. Hula-hula lang yun. Mini-mini mo lang ako doon. Pero ginawa ng Panginoon, ipinasa niya ako. Kasi nga, nagtiwala ka sa Panginoon. Kaya kayo mga kabataan, sa buhay ninyo, huwag kayong magtitiwala. Kahit alam na ninyo, kahit matatalino pa kayo, huwag kayong magtitiwala sa sarili nyong talino.
Magtiwala kayo at manampalataya kayo sa Panginoon. Yan ang gusto ng Panginoon para sa atin lahat, mga kabataan. Para matupad ang inyong mga pangarap sa buhay, kinakailangan ninyo ang Panginoon sa buhay ninyo. Magkaroon kayo ng relasyon. Pabili kayo ng Bible. Basahin niyo ang Bible. Nang sa gayon, makilala ninyo kung sino nga ba ang Panginoong Yesukristo. Nang sa gayon, pagdating ng panahon sa araw ng pagparito ng Panginoong Yesukristo, sasabihin niya sa inyo, kilala niya kayo. Magkakilala kayo ng ating Panginoon. Paano niyo masasabing kilala ninyo ang Panginoong Yesukristo kung hindi naman kayo nagbabasa ng Bible? Kaya higit sa lahat, mga kabataan, dapat kayong magbasa ng Bible. Amen? Mga kabataan? So, sa pamumuhay na ito, ang gusto ng Panginoon, hubarin na natin yung dati nating pagkatao. So mga kabataan, yung sinasabi ng Panginoon na hubarin na natin ang dati nating pagkatao, yung dating hindi ka nagtitiwala sa Panginoon, yung dating hindi ka nagdarasal, yung dating hindi ka tumatawag sa Panginoon, ngayon dapat tumatawag ka na. Yun yung bago nating pagkatao na dapat nating hubarin yung dati. Yung pamumuhay natin sa sobra-sobra sa gadget, namumuhay tayo na matigas ang ulo, palasagot sa mga magulang, alisin na natin yon. Ang gusto ng Panginoon, mga kabataan, mamuhay tayo ng mabuti. Mamuhay tayo na kawangis ng Diyos. Kaya nga sabi niya sa Episode chapter 4, 22 to 24, sabi niya, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Alam niyo ba yung bagay na sinasabi ng Biblia, napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa? Ito yung mga bagay na hinahangad ng mga tao sa mundo. Hinahangad nila yung maging mayaman sila, makuha nila lahat ng bagay sa mundong ito, magkaroon sila ng mga bagay-bagay na ganyan, yung bagay na sinusunod nila, yung mga bagay na gusto nila. Yun yung sinasabi ko sa inyo mga kabataan. Namumuhay kayong mag-isa na walang pananampalataya. At yun yung magpapahamak sa inyo. Hindi lang kapahamakan, kundi sinasabi ng Panginoon, kapahamakan papuntang impyerno. Kaya kahit mga kabataan kayo, is mapupunta kayong impyerno kung wala kayong pananampalataya sa Panginoon. Kaya mga kabataan, dapat alam ninyo yung bagay na kung saan, paano ba ako mamumuhay ng tama sa harapan ng Diyos? Paano ba ako mamumuhay? Ang gusto ng Panginoon ay dapat mabago tayo. Sa paanong paraan, mga kabataan? Sa paanong paraan tayo mababago sa harapan ng Diyos? Una sa lahat, manampalataya ka sa Kanya. Ang ikalawa, pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Ang ikatlo, yung sinasabi niya, talikuran natin yung kasalanan natin. Yung bagay na kung saan, nag-repent ka ngayon, nagsisi ka, pagkatapos, hindi mo na uulitin yung bagay na yun. Nagkasala ka sa Panginoon, sasabihin mo, Lord, hindi ko na uulitin. Yun yung gusto ng Panginoon na pagbabago para sa ating lahat. Kaya mga kabataan, kung hindi tayo magsisisi sa ating mga kasalanan, hindi tayo mapupunta ng langit. Bagkus, mapupunta tayo ng impyerno. Kaya nga tayong lahat, yung bagay na sinasabi ng Biblia, mapapahamak tayo. Dahil sa masamang pagnanasa natin. Habang bata pa kayo, ang dami ninyong pangarap. Pero lahat ng mga pangarap na iyan, hindi nyo alam baka yan pala'y papuntang kapahamakan. Kasi mula sa bata, alam niyo yung mga mahirap, diyan pumapasok yung inggit. Naiinggit ka dahil masaya yung family nila, naiinggit ka dahil meron sila. Lahat ng yan is nasa iyo yung pagkainggit kapag mahirap ka. Pero ang mas gusto ng Panginoon is matuto kang makontento sa bagay na meron ka. Amen. Yun yung tunay na nais ng Panginoon para sa atin. Matuto tayong makontento kasi nga, ang sabi niya, napapahamak dahil sa masamang pagnanasa. Nagnanasa tayo na kung saan gusto natin magkaroon ng bagay na iyon. Pero hindi ito nakakamit. Hindi ito madaling makamit. Especially para sa ating kung tayong mahirap. Kinakailangan natin magpursige. Kaya nga doon pumapasok yung masamang pagnanasa na kung saan gagawin mo ang lahat, makamtan mo lang yung bagay na gusto mo. Pero ang gusto ng Panginoon, unti-unti, step by step, kasama mo ang Panginoon sa lahat ng tagumpay na meron ka.
Hindi sa sarili mong kagustuhan, hindi sa sarili mong kakayahan, kundi yung pagtitiwala at pananampalataya mo sa Panginoon. Yun ang gusto ng Panginoon para sa atin. Kaya nga, sa verse 24, sabi niya, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At dapat ninyong isuot ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid, banal, pamumuhay ayon sa katotohanan. Yun ang gusto ng Panginoon. Na pamumuhay na meron tayo. Sabi niya, matuwid, banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Namumuhay ba tayong may kabanalan, mga kapatid? Nagpe-pray ba tayo pagkagising ng umaga? Alam niyo si Mama, pagkagising niya, nagpe-pray na siya. Hindi niya hawak ang cellphone. Pero si Regine, pagkagising sa umaga, cellphone agad ang hawak. Hindi ganun ang dapat pamumuhay. Dapat pagkagising pa lang sa umaga, nagpe-pray na tayo. Amen. Hindi yung cellphone agad ang hawak. Kaya ang gusto ng Panginoon, matuwid na pamumuhay, banal at namumuhay ayon sa katotohanan. So, pero hindi ganyan ang pagbabago na gusto natin. Anong pagbabagong gusto natin? Yung pagbabago na kung saan physically, makita ng mga tao na meron ka ng ganyan. Mayaman ka na, sikat ka na, lahat ng pagbabago physically, panlabas na anyo. Yan ang gusto ng pamumuhay na gusto natin na pagbabago. Hindi yung pagbabago na pagiging matuwid, pagbabago na pamumuhay na may kabanalan, at pagbabago ng pamumuhay sa katotohanan. Hindi yung gusto natin, especially po sa mga Kristiyano. Especially sa mga Kristiyano, yung tatlong iyan, para sa mga Kristiyano, normal na lang yan. Para sa mga Kristiyano, yung bagay na yan, basic na lang. Alam niyo kung bakit? Madalas maririnig mo sa mga Kristiyano, yung katagang, alam ko na yan. Alam ko na yan, huwag mo nang ituro sa akin yan. Huwag mo na akong palalahanin. Alam ko na ang lahat ng iyan. Hindi mo na kinakailangan sabihin pa. Para sa mga Kristiyano po, basic na yung tatlong pamumuhay na yan. Matuwid, banal na pamumuhay, pamumuhay sa katotohanan. Para sa kanila is normal na lang yan. Alam niyo kung bakit? Kasi matagal na silang Kristiyano. Yung pagiging banal, pagiging matuwid, pamumuhay, para sa kanila, yung meaning niyan is yung makapagsimba lang sila. Sapat na yung nagsisimba ka, sapat na yung nagagawa yung ministry mo, sapat na yung na every Sunday is present ka. Yun para sa kanila, yun yung meaning ng pagiging matuwid, pamumuhay na may kabanalan, pamumuhay sa katotohanan. Yun ang para sa kanila. Parang basic na lang para sa kanilang sapat na yun. Pero hindi tayo nagiging ganap sa harapan ng Diyos. Hindi tayo nagiging ganap yung pagbabago ng isang tao hanggat hindi tayo nagbabago mula sa puso. Marami po mga Kristiyano ang hindi nababago. Alam niyo kung bakit? Kasi wala sa kanila yung ganap na repentance. Hindi sila ganap na nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga hindi ganap na naranasan nila yung Holy Spirit. Kung ganap nilang naranasan yung Holy Spirit, ibig sabihin, totoo yung repentance na ginawa nila. Yung repentance na sinasabi ko sa inyo, yun yung totoong nagsisi ka sa lahat ng iyong mga kasalanan na buong puso kang umiyak, tumangi sa Panginoon. Kaya naranasan mo sa puso mo yung Holy Spirit. Pero maraming mga Kristiyano ang hindi nagbabago. Kasi nga, hindi sila nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya walang paglago sa pananampalataya. Ang daming mga Kristiyano, 20 years na sila nagsisimba, pero magpahanggang ngayon, wala pa rin silang alam sa salita ng Diyos. Magpahanggang ngayon, wala pa silang hangarin na maglingkod sa Diyos. Magpahanggang ngayon, yung buhay nila is walang pagbabago. Yung katayuan nila sa buhay nila, walang pagbabago. Magulong pamumuhay, magulong pamilya, walang pananampalataya, walang pagtawag. Sapat na sa kanila yung bagay na kung saan nagsisimba lang sila. Hindi yung ganap na pagbabago. Yung maging Kristiyano ka, hindi ganoon. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo kay Nicodemo, tandaan mo, malibang ipanganak ang isang tao, muli, hindi siya makakapunta ng langit.
Hindi lang pagiging Kristiyano ang pagbabago. Sabi niya, kinakailangan kang maging born again. Amen. Born again, kinakailangan kang mabago. Ibig sabihin ng pagiging born again, bagong buhay. Bagong buhay ang gusto ng Panginoon para sa atin. Pag sinabing born again, wala na yung dati mong buhay. Binago ka na ng Panginoon, mag-uumpisa ka mula sa umpisa. Kung dati, nasa 99 ka na, babalik ka from 0. Yun ang pagiging born again, na gusto ng Panginoong Yesukristo. Tayo mababago sa pamagitan ng bautismo at ng bautismo sa Espiritu. Alam niyo po, naranasan ko yan. Nagpabutismo ako, 14 years old. Pero, hindi aware yung aking pastor. Walang pakialam. Basta, ang importante, mabaptize ka. Wala na sa kanila kung nalalaman mo salita ng Diyos. Wala na sa kanila kung nag-repent ka. Wala na sa kanila. Ang mahalaga sa kanila, once na nabaptize ka, madadagdagan yung talaan ng listahan na regular member. Yun ang para sa kanila. So, yung mga Kristiyano, maraming simbahan, naggagawa sila ng mga event na kung saan, after ng event, meron silang baptism. Nagbabaptize sila, after ng event na yun. So, after na mabaptize yung tao, madadagdagan siya as a regular member. So, hindi nagiging aware yung mga tao na kung saan, wala man lang repentance. Wala man lang pagkakatanggap sa Panginoong Yesukristo. Parang ginawang routine yung baptism. Na kung saan, para lang silang hinugasan sa dumi nila, sa kanilang katawan. Alam niyo po, ang Budismo ay simbolo. Simbolo ng paglilinis, paglilibing sa kasalanan, at bagong buhay. Yun yung pagiging born again po natin. Hindi yun isang routine o pagiging religion lang. Ang dami sa panahong ito ng mga Kristiyano na kung saan nagbubutismo, na hindi pinapaliwanag at yung tao na binubutismuhan, hindi rin niya alam ang patungkol sa kasalanan. Naranasan ko yan, nabutismuhan ako 14 years old. Wala akong alam patungkol sa kasalanan. Basta ang mahalaga, binutismo, binabad ka sa ilalim ng tubig, pag-ahon mo, Christian ka na. Pero walang pagbabago sa buhay ko. Walang pagtanggap, walang repentance, lahat is wala. Ang tunay na pagbabago, yung makapagsisi ka sa iyong kasalanan. Patatawarin ka ng Panginoon, babaguhin ang iyong buhay, babaguhin hindi para maging mayaman ka, kundi babaguhin yung pananaw mo sa buhay. Kung dati punong-puno ka ng pangarap, ngayon ipagpapasa Diyos mo na lahat ng mga pangarap mo sa buhay. Kasi nga may relasyon ka na sa Panginoon. May pangarap ka man, itatawag mo na yan sa Panginoon. Kaya higit sa lahat ang tunay na pagbabago para sa atin. Nag-uumpisa yan sa pananampalataya, nag-uumpisa yan sa pagre-repent, pagtalikod sa kasalanan. Hindi yung pagsisimba every Sunday. Hindi yung present ka lang every Sunday. Hindi yung maganda yung boses mo, nagagawa mo yung ministry mo. Hindi ganon yung pagbabago sa buhay. Kundi yung ganap na kumikilos sa buhay mo ang ating Panginoong Yesukristo, ang tunay na pagbabago, yung tunay na itetestimony mo na ang Panginoon. Meron ka ng kwento na ipapatutuhanan mo na sa mga tao na kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Tignan ninyo, ang daming mga Kristiyano, wala silang mga patutuo. Especially po, ang daming mga pastor na wala silang mga testimony sa buhay nila. Kung paano nila na-encounter ang Diyos at kung paano nila na-encounter, paano sila nag-umpisa bilang isang pastor. Niloob ba ng Diyos? Kinausap ka ba ng Diyos? Tignan niyo lahat ng mga propeta. Lahat ng tinawag niya, kinakausap niya. Kinakausap ng Diyos bago sila maging isang propeta. Sasabihin niya, tinawag kita, pinili kita. Pero ang dami mga pastor na nangangaral na salita ng Diyos na wala silang may patotohanan. Kailan nangusap ang Diyos? Paano nangusap ang Diyos? Sa paanong paraan siya nangusap sa iyo na para masabi mo na ikaw ay tinawag ng Diyos para mangaral. Walang mga patotoo yung mga tao. Anong patotoo nila? Pumunta ako sa eskwelahan, nag-aral ako ng ganitong graduate, degree, bachelor ako ng ganito. Pinagmamalaki mo yung talino na meron ka.
Pero, hindi mo may pagmalaki kung paano ka tinawag ng Panginoon. Ganyan din mga kabataan. Yung sinasabi ko sa inyo, kahit na bachelor pa kayo, graduated ba kayo, lahat ng meron kayong medalya mga kabataan, kung hindi nyo naman mapapatotohanan, sinamahan kayo ng Panginoon. Yung bagay na yan is pansarili lamang. Hindi yan kalooban ng Panginoon. Yan ay sa sarili nyong talino lamang. Mas maganda na kung saan patututuhanan niyo, alam niyo, may napanood ako na isang, ano ba ang tawag doon sa pinakamas mataas na yung nag-graduate? Yung bachelor? Summa cum laude, di ba? Yeah, summa cum laude. Alam niyo yung naging speech niya? Si Lord, si Jesus Christ. Ang sabi niya, hindi ko makakamtan ng lahat ng ito kundi dahil kay Jesus Christ. So pinatutuhanan niya ang Panginoong Jesucristo. Mahirap lang siya. Hindi siya nagtiwala sa Panginoon. Biruin niyo yun. Hindi siya nagpatotoo sa talino niya o nagpasalamat man sa mga magulang niya, sa mga taong tumulong sa kanya, sa pagbibigay ng scholarship, sa mga magulang na nagbibigay sa kanya ng baon, nag-aalaga. Pero ang pinasalamatan niya ang Panginoong Jesucristo. Amen. Si Kristo ang naalala niya. Sa harapan ng maraming mga tao, pinatutuhanan niya si Jesus Christ. Dapat tayo mga kabataan, meron kayong patotoo na kung saan maging proud kayo. Hindi man kayo magkaroon ng medal, maging proud kayo na nakatapos kayo ng pag-aaral dahil sa tulong ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Magpasalamat kayo na ginamit ang mga magulang nyo, binigyan kayo ng baon, pinag-aral kayo ng maayos, pinag-ayos kayo ng mga damit nyo, ipagpasalamat nyo yan sa Panginoon. Hindi sa sarili nyong kakayahan. Kaya nga, anuman ang meron tayo sa mundong ito, yan ay galing sa Panginoong Jesucristo. Ibinibigay yan ng Panginoon para sa atin. Kaya mga kabataan, mga magulang, yung tunay na pagbabago ay yung umpisahan po natin magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Amen. Kung yung dati, wala tayong pagtawag sa Panginoon, itong pagpasok ng bagong taon, iwanan na natin yung ganong klaseng pamumuhay. Mag-umpisa tayo, nakasama nating lumalakad ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Amen. Kaya mga kabatid, tayong lahat, umpisahan nating basahin ang Bible. Nang sa gayon, hindi tayo lumalakad na mag-isa. Kaya nga, hindi mula sa labas lamang, kundi mula sa loob yung tunay na pagbabago. Kasi maraming mga Kristiyano po, mga kapatid, ay panlabas lamang yung pagbabago. Pakunwari na mabuti, pakunwari na namumuhay, na banal, pakunwari na nasa ministry, pakunwari lahat ng ginagawang pagbibigay, pakunwari lahat sa harapan ng Diyos. Pakunwari nagpupuri, kumakanta, lahat ng yan is pakunwari. Ang gusto ng Panginoon sa buhay natin, makita niya kung ano yung nasa puso natin. Amen. Yung pagbabago na kung saan kahit walang-wala ka, nagagawa mo magsimba. Kasi yung mga mapagkunwari sa pananampalataya, yung mga tao na kung saan, kapag punong-puno sila ng mga problema, ayoko na magsimba. Hindi naman ako tinutugon ng Diyos. Ayoko na kasi wala akong ganito. Gusto ko ng ganun pero ayaw akong bigyan ng ganun. Yun yung bagay na kung saan wala kang pananampalataya sa Diyos. Ang tunay na mananampalataya, yung tunay na kontento siya sa bagay na meron siya. Ano man ang bagay na dumating sa buhay niya, pagsubok man niya ng problema niyan, kinakailangan maging tapat ka sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Hindi ka dapat nagbabago. Kinakailangan, ano man ang dumating sa buhay mo, gampanan mo ang tungkuling ibinigay sa iyo ng Panginoon. Huwag kang magtitiwala sa mga bagay, sa panlabas, sa mga tao, kundi magtiwala ka sa Panginoon. Sa Kanya ka tumawag. Dahil ang gusto ng Panginoon, hindi tayo dapat nagkukunwari. Ang gusto ng Panginoon, maging totoo tayo, maging sincerity tayo. Kung anong nararamdaman mo, sabihin mo sa Panginoon. Kung nagagalit ka, sabihin mo sa Panginoon. Kung nahihirapan ka, sabihin mo sa Panginoon. Hindi yung nagkukunwari tayo nakangiti, nakikipagplastikan ka, pero may galit ka pala sa kapatiran mo. Hindi ganoon. Dapat magkaroon tayo ng ganap na pag-ibig.
Kung tunay tayong nabago ng Panginoon, maging totoo yung pagmamahal natin. Dapat yung pagmamahal natin is totoong totoo. Kaya nga sabi ng Marcos chapter 7, verse 6, sinabi ni Jesus, mga mapagkunwari, tama ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo, nang kanyang isulat ang paggalang sa akin ng bayang ito, ipakunwari lamang, sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Sabi ng Panginoon, alam niya kung anong nasa puso mo. Kahit sabihin mo pa na mabuti ang sinasabi mo sa kapwa mo, pero sa puso mo may galit ka. Nakikita ng Panginoon, sinasabi niya, lumalabas sa bibig, hindi bumubukal sa puso. Yan yung sinasabi ni Sistina sa inyo na kung saan ang pag-ibig ay hindi nakikita lang sa salita, kundi sa gawa. Yan ang gusto ng Panginoon na makita sa atin na yung pananampalataya natin, hindi lang sa salita, kundi sa gawa mismo. Bubukol yan mula sa puso natin, hindi sa bibig. Madaling sabihin, mahal kita, I love you. Mabuti ka sa iyong kapwa, pero sa puso mo, punong-puno ka ng pagkukunwari. Alam ng Diyos kung tayo nagkukunwari o hindi. Kaya mga kapatid, walang maitatago sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga bago pa tayo humarap sa Panginoon, dapat pagsisihan na natin ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Yung galit na yan, yung puot na yan, yung ugali na yan, kayang baguhin ng Panginoon. Kahit gaano ka pa kasama, kahit gaano pa karami ang pinatay mo, gaano man karami yung kasalanan mo, kaya kang patawarin ng Panginoon. Kung taos-puso kang magsisisi sa iyong mga kasalanan. Dahil ang Panginoon ay mapagpatawad. Ang Panginoon ay mapagpaumanhin. Lahat ay kaya niyang unawain. Kaya kanyang patawarin sa inyong mga kasalanan. Kung sincerity tayong hihingi ng tawad sa harapan ng ating Panginoon. Kung i-accept natin sa puso natin na tayo'y makasalanan. Dahil ang Diyos ay mapagpatawad. Amen? Ang Diyos ay mapagpatawad para sa atin. Dahil ang Diyos ay walang bahid ng galit o pagkakasala. Ang tao ay sinungaling pero ang Diyos ay hindi sinungaling sa kanyang mga salita. Ang Diyos ay nakahandang patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Nais ng Panginoon na tayo ay baguhin, pero nasa atin ang desisyon. Kung nais nating magbagong buhay. Kaya nga, ang gusto ng Panginoon is magkaroon tayo ng pagbabago. Pero paano tayo magbabago kung hindi tayo susunod sa Diyos? Paano tayo magbabago kung hindi natin i-accept yung salita ng Diyos? Paano tayo magbabago kung hindi tayo magsisisi sa kasalanan? Maraming tao nagsasabing nagbago na ako. Maraming tao nagsasabing nagsisi na ako. Pero bakit hindi nila nakikita sa kanilang pamumuhay? Kasi nga, hindi totoo yung pagbabago nila. Hindi totoo yung pagsisisi nila. Kung totoo kayong nagbago, kung totoo kayong nagsisi, wala na yung dating ikaw. Katulad ng pagpaparitoke. Kapag nagparitoke ang isang babae ng buong buo sa kanyang mukha, masasabi mo po bang nandun pa yung dating pagkatao niya? Yung mukha niya? Wala na, di ba? Kasi nga, nabago na siya ng tuluyan. Ganon din sa puso ng isang tao. Sa harapan ng Diyos, kapag kayo nagsisi sa iyong mga kasalanan, wala na yung dati. Babaguhin ka na ng Panginoon. Bibigyan ka niya ng bagong puso. Bibigyan ka niya ng bagong pamumuhay na kung saan mamumuhay ka na ngayon nang may kabanalan, na may matuwid na pamumuhay at mamumuhay ka sa katotohanan. Ganun ang nais ng Panginoon para sa atin. Kaya nga, ang gusto ng Panginoon is yung pagkilala mo sa salita ng Diyos. Alam niyo po, maraming mga Kristiyano. Maraming mga Kristiyano, bilang isang Kristiyano, na kilalang-kilala sila as a Christian. Kilalang-kilala sila ng mga ka-churchmate nila, pero higit sa lahat, kilalang-kilala din sila ng mga tao sa salibutan. Kapag ikaw ay isang Kristiyano, yung mga tao sa salibutan, kilala ka rin nila. Pero paano kung ikaw, bilang mga mananampalataya, is kilalang-kilala ka nila bilang isang mapagkunwari?
Alam ng mga tao, kahit maging mabuti ka pa sa mga Kristiyano, sa mga ka-churchmate mo, pero kung kilala ka naman ng mga tao sa salibutan na bilang isang masamang tao, namumuhay ng ganito, namumuhay ng masamang ugali, hindi mo maitatago yan sa harapan ng mga tao. Mas tinitignan ka ng mga tao sa salibutan. Mas kaya kang hatulan ng mga tao sa salibutan kasi sa loob mismo ng simbahan, kaya mong maging banal. Kaya mo magpanggap na mabuti ka. Pero sa mga tao sa salibutan, nakikita yan ng mga tao sa salibutan kung ano yung tunay na pag-uugali na meron ka. Kasi sa loob ng simbahan, gagawin mo, magpapakabuti ka. Pero paglabas mo ng simbahan, diyan nalalabas yung tunay nating mga pag-uugali. Tunay na attitude, tunay na pananalita. Hindi natin maiiwasan yan. Ang tao sa salibutan is nakabantay sa bawat kilos mo, sa bawat pananalita, sa bawat plano mo. Dapat maingat ka. Kung tunay kang Kristiyano, mapaloob man yan ng simbahan o mapalabas, dapat ganun lagi. Namumuhay tayong kalarawan ng Diyos. Yun yung tunay na pagbabago, hindi lang pagbabago na pakunwari sa loob ng simbahan. Pagdating sa labas, hindi tayo namumuhay sa salita ng Diyos. Makikita mo, Kristiyano, umiinom ng alak, nandun nakaupo nagbibinggo, andun nakaupo nagsusugal. Hindi yung ganap na Kristiyano. Ibig sabihin, hindi pa isinusuko yung bagay na pagiging makasalanan, pamumuhay na makasalibutan. Andun, Kristiyano siya pero nakikipagchismis. Hindi yun. Alam niyo ba, kasama ang chismis, kasama ang pag-inom ng alak, yung sugal, na hindi karapat-dapat na makapunta ng langit. Yung pamumuhay sa hilig ng laman, pamumuhay ninyo sa luho, lahat ng yan hindi nakasulat sa Biblia na kung saan hindi kayo makakapasok ng langit. Kaya nga, ang gusto ng Diyos, baguhin tayo, maging ganap at matuto tayo makontento sa bagay na meron tayo. Kaya nga kayo mga kabataan, mula sa bata, hanggat bata kayo, matuto kayong makontento. Matuto kayong makontento kung anong ibinibigay sa inyo ng mga magulang ninyo. Huwag kayong maghanap, huwag kayong manumbat, dahil yan ang binibigay sa inyo ng Panginoon. Alam niyo mga kabataan kung ano yung ganap na kasiyahan sa loob ng pamilya, yung matuto kayong makontento. Kahit anong ulam ninyo, kahit ano pang damit ninyo, luma man yan, galing man yan sa ukay-ukay, kapag kontento na kayo, magiging masaya kayong lahat. Matututo kayong magpasalamat sa inyong mga magulang, ma-appreciate nyo yung paghihirap ng inyong mga magulang. Yun ang gusto ng Panginoon sa loob ng tahanan. Mga kabataan, mahalin ninyo yung bawat paghihirap sa inyo ng inyong mga magulang. Dapat mga kabataan, matuto kayong ma-appreciate lahat ng iyan. Darating ang panahon, magiging magulang din kayo. At may tuturo ninyo sa inyong mga anak yung kahalagahan ng bagay na matutong makontento sa bagay na meron tayo. Kaya mga kabataan, higit sa lahat, lagi ko sinasabi sa inyo, matuto kayong makinig sa inyong mga magulang. Amen. Pakinggan ninyo lahat ng payo ng inyong mga magulang. Kaya nga, yung buhay natin sa mundong ito, ingatan po natin. Yung pag-uugali natin, kahit mabuti ang inyong mga magulang, yung anak naman nila ang problema. Masusumbatan pa rin ang pagiging Kristiyano. Sabihin nila, yung kapitbahay natin, Kristiyano sila, pero yung anak, andun. Kung manamit, kala mo, taga-salibutan. Kaya nga, kahit na Kristiyano pa yung mga magulang, kung yung mga anak naman, ang problema, nagiging malaking problema pa rin. Kaya mga kabataan, kung anong sinasabi ng mga magulang, pakinggan ninyo. Yun ay para sa inyo, hindi lang sa mundong ito, kundi para sa hinaharap, para sa pagkakaroon natin ng buhay na walang hanggan. Mga kabataan, hindi dito nagtatapos ang buhay. Pagkatapos nating mamatay, meron pang another life. Ito yung buhay na walang hanggan sa langit o buhay na walang hanggan sa impyerno. Hindi nagtatapos yung buhay lang natin dito sa mundong ito.
Dire-diretso ang buhay natin mga kabataan. Kaya nga, dahil nga sa masasama nating gawa, yung Diyos mismo yung napaparatangan. Yung dahil sa masama nating mga pag-uugali, yung pangalan ng ating Panginoong Yesukristo, yun yung nagiging masama. Hindi tayo lang ang nagiging masama, kundi yung Panginoon mismo. Kaya nga sinasabi nila, Kristiyano pa naman iyon. Ganun yung ugali. Kristiyano pa naman sila. Ganun sila. Ang Panginoong Yesukristo, yung napapahamak yung pangalan niya. Hinahamak yung pangalan niya. Kaya nga, hindi lang dahil sa bagay na kung saan tayo lang, kundi ang Panginoon mismo, yung pangalan mismo. Kaya nga yung mga tao, ginagamit nila yung word na Kristiyano sila. Ginagamit lang nila yung word na Kristiyano sila, pero yung pamumuhay nila, hindi ganap yung pamumuhay nila as a Christian. Dahil yung masasama nilang mga gawa na ipinapakita sa mga tao sa sanlibutan, yan yung nagpapasama sa image ng ating Panginoon. Ginagamit nila yung word na Christian. Pero yung pamumuhay nila bilang isang Kristiyano, hindi ganap yung pagbabago. Kung tunay tayo mga Kristiyano, ibig sabihin ng Kristiyano, Christ. Si Kristo mismo yung binabanggit natin. Kaya nga sabi ng Biblia sa Exodus chapter 20 verse 7, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ng pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sino mang gumamit ito ng walang kabuluhan. So yung paggamit natin na salitang Kristiyano, ginagamit natin yung word ng pangalan na Christ. As a Christian, ginagamit natin yung pangalan ni Kristo, pero yung wangis ng Diyos ay hindi natin isinasabuhay. Yun yung sinasabi kanina, mamuhay ka na matuwid, mamuhay ka na may kabanalan, mamuhay ka na may pag-ibig, mamuhay ka na may katotohanan. Yun ang hindi natin pamumuhay na ginagawa. Kaya nga mga kapatid, lahat tayo dito mga kapatid, lahat tayo hahatulan ng Diyos. Hahatulan tayo ng Diyos batay sa ating ginawa, mabuti man o masama. Lahat tayo hahatulan sa buhay na ito sa huling araw. Kaya nga, ano man ang pamumuhay na ginagawa natin sa mundong ito, mabuti ka man ngayon, masama ka man ngayon, mahalaga iyon. Bakit? Dahil batay sa ating mga gawa, tayo hahatulan ng Diyos. Magpakasama ka, hahatulan ka ng Diyos, papunta ng impyerno. Magpakabuti ka, hahatulan ka ng Diyos, papunta ka ng langit. Pero, ang pagiging mabuti ay hindi sapat para tayo makapunta ng langit. Ang pagiging mabuti ay pagsunod lamang sa kalooban ng Diyos. Ang pagiging mabuti po natin ay ipagpapakita ng kalarawan ng ating Diyos. Pero higit sa lahat is yung pag-repent natin sa ating mga kasalanan. Yung pagsisisi natin. Sapagkat sinabi ng ang Panginoon sa Biblia na sa Isaiah 26 verse 21, sapagkat darating si Yahweh mula sa kalangitan upang parusahan ng mga tao sa daigdig dahil sa kanilang mga kasalanan. Sa sandaling ito'y mahayag ang mga lihim na pagpaslang at mabubunyag pati ang kanilang libingan. So habang nabubuhay ka, sikapin mong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Yan ang sinasabi ko sa inyo, na darating ang panahon na tayo'y hatulan ng Diyos. Ito yung rapture day na tinutukoy ng Biblia. Tayong lahat ay hatulan batay sa ating mga gawa. Kaya nga sabi niya sa 1 Corinto, chapter 3, verse 13, makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat mahayag sa pamagitan ng apoy kung anong uri ng ginawa ng bawat isa. Kung kayo'y mabuti, sisiyasatin tayo kung talagang namuhay tayo na mabuti sa harapan ng Diyos, batay na rin sa salita ng Diyos. Kung tayo'y namuhay na masama, hahatulan tayo ng Diyos sa salita ng Diyos mismo. Kaya nga habang nabubuhay po tayo mga kapatid, mga kabataan, dapat alam ninyo yung masama at mabuti. Alam ninyo yung ayaw ng Diyos at gusto ng Diyos. Paano yung malalaman? Basahin natin ang Bible. Hindi lang yung pagbabasa ng cellphone, puro cellphone. Pagdating ng araw ng paghuhukom, mapupunta kayo ng impyerno. Kaya nga mga kabataan, alam ninyo yung bawat pagkakasala ninyo. Lahat tayo mga Kristyan, may mga kasalanan tayo na kung saan
Tayo lang ang nakakaalam. May mga kasalanan tayo, may mga kahinaan tayo, may sama tayo ng loob, may puot tayo sa puso natin na tayo lang nakakaalam. Pero tandaan ninyo, lahat ng yan is alam ng Diyos. Wala tayong maitatago sa harapan ng Diyos. Lahat ng yan, kahit na itago niyo pa yung mga bagay na nakasalanan ninyo, nakagawa kayo ng kasalanan, lahat ng yan itago niyo sa harapan ng tao, pero sa Diyos hindi niyo maitatago. Alam ng Diyos ang bawat pagkakasala natin. Kaya nga habang nabubuhay kayo, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon magsisi sa ating mga kasalanan. Binibigyan tayo ng pagkakataon na mag-repent at talikuran na yung dati nating buhay. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo, dumating siya sa mundong ito upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Naparito ang ating Panginoong Jesucristo na nag-alay siya ng buhay doon sa krus. Siya'y naipako sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Hindi siya nagkasala, kundi dahil sa ating mga kasalanan. Dahil sa kasalanan natin, ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang dugo at laman, yung dugo niya mismo ay dumanak doon sa krus. Yun yung dugo na yun na naglinis sa ating mga kasalanan, nagpatawad sa ating mga pagkakasala. Sapagkat tayong lahat ay makasalanan, si Kristo lang ang karapat-dapat na maging handog na walang kapintasan at walang kasalanan. Kaya nga ibinigay ng Diyos ang kanyang anak upang sa ganun is maging handog siya para sa ating mga kasalanan. Kaya nga tayo nananampalataya sa kanya ngayon. Nananalig tayo sa ating Panginoong Jesucristo dahil sa kagandahang loob na ibinigay niya sa atin. Kaya nga sabi niya sa Roma chapter 5 verse 6, sapagkat noong tayo mahina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. So namatay si Kristo para sa atin na mga makasalanan. Noong time na tayo'y makasalanan pa, wala tayong kinikilalang Diyos. Pero ngayon, nung muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, tayong lahat ay binago na niya. Binigyan niya tayo ng bagong buhay. Binigyan niya tayo ng pagkakataon na makapunta ng langit. Pero kailangan lang natin, manampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo, yung sinasabi ng Panginoon, namatay siya para sa ating mga kasalanan. So tanggapin natin na tayo makasalanan. At pasalamatan natin ang Panginoon. Yun ay kagandahang loob. Kapag na may nagbigay sa inyong regalo, di ba, pinapasalamatan natin na nagbigay sa atin? Ganon din sa harapan ng ating Panginoon. Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa atin nang sa gayon magkaroon tayo ng bagong buhay. So itong bagong buhay na ito na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, ito hindi lamang para sa buhay sa mundong ito, kundi bagong buhay doon sa langit. Kaya pasalamatan natin ang ating Panginoon sa kanyang pagmamahal para sa atin. Ginawa iyon ng Diyos upang ipakilala yung kanyang walang hanggang pag-ibig para sa atin. Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak nang sa gayon malaman natin na totoo yung pagmamahal niya para sa ating lahat. Yun ay kagandahang loob na hindi kayang bayaran, mga kabataan. Kahit na ibigay niyo pa yung buo ninyong kayamanan, hindi niyo kayang pantayan ang ginawa ng Diyos para sa atin. Ang tanging magagawa lamang natin is manampalataya ka, pasalamatan mo ang Diyos sa buhay na ibinigay sa iyo. Alalahanan mo ang Diyos sa bawat araw, hindi mo man maibigay sa Diyos yung lahat ng iyong kayamanan. Ang mabuti is magpasalamat ka. Lord, thank you. Binigyan mo pa ako ng hininga ngayon. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Everyday naalala mo ang Panginoon. Everyday naalala mo siya sa buhay mo. Kaya nga mga kabataan, every time nagigising po tayo, lagi niyong alalahanan, kahit na maiksi, kahit hindi kayo marunong magdasal, Lord, thank you sa buhay na ito. Amen. Simpleng bagay. Alam niyo ba, may matanda sa amin doon, araw-araw siya nagpapasalamat sa Diyos. Bawat umiinom siya ng tubig, bawat kumakain siya ng candy, Lord, thank you. Lord, thank you. Lord, thank you. Alam niyo ba ano sabi ng Biblia? Sa bawat pagkain niyo, sa bawat pag-inom niyo, sa bawat ginagawa ninyo, gawin niyo yan sa pangalan ko. Ibig sabihin, sa bawat ginagawa ninyo, nagpapasalamat kayo sa ating Panginoong Jesucristo. Nang sa gayon, kayo ay nagbibigay parangal sa ating Panginoon at kinikilala niyo siya bilang isang Diyos.
So, lahat ng yan, dapat alalahanin ninyo ang ating Panginoon. Kaya nga ang Panginoon, yung bagong buhay na ibinigay sa atin ng Diyos, ito'y sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanyang anak na si Jesucristo. At itong pananampalataya na ito na ibinibigay sa atin, ito'y bagong buhay na ibinibigay sa atin, hindi dito, kundi sa buhay na walang hanggan. Kaya nga yung bagong buhay po na ibinigay sa atin, pahalagahan ninyo. Nang higit pa sa kayamanan sa mundong ito, pahalagahan ninyo ng mas higit pa sa pag-aaral ninyo. Pahalagahan ninyo ng mas higit pa sa pangarap ninyo. Yung buhay na ibinigay sa inyo. Dahil itong buhay na ibinigay sa inyo, ito'y pangwalang hanggan sa langit. Amen. Yung pangarap ninyo, panandalian lang yan. Yung kayamanan, panandalian lang yan. Yung bagong damit, maluluma din yan. Yung bagong cellphone, masisira din yan. Yung lahat ng kagamitan na meron ka, lahat ng yan is masisira. Pero yung relasyon mo sa Panginoon, hindi magbabago. Amen. Hindi magtatapos. Kung may relasyon ka sa Panginoon, itong bagong buhay na ito, ito'y buhay na walang hanggan sa langit. Amen. Kaya lahat ng mga bagay sa mundong ito, pansamantala. Darating ang panahon, ang mundong ito ay wawasakin ng Diyos. Magpagawa ka man ng tore na mas mataas pa sa tore ng Babel. Yung Babel na kung saan pinawalang bisa ng Diyos. Kahit lampasan mo pa yung tore na iyon, magpatayo ka ng building na bahay mo. Walang kwenta dahil darating ang panahon na wawasakin ng Diyos itong buong mundo. Lilikha siya ng bagong mundo na kasama na ang Diyos. Kasama na niya lahat na nilikha niya. Kaya nga, mas pahalagahan ninyo ng mas higit sa kayamanan yung makilala mo ang Panginoon. Sa buhay mo, maranasan mo si Lord sa buhay mo, makapag-repent ka, pasalamatan mo siya sa buhay mo. Sa buhay na meron ka ngayon. Yun ang mahalaga sa buhay natin. Kaya nga, dahil yung bagay na binibigay sa atin ng Panginoon, ito'y buhay na walang hanggan. Ito yung bagong buhay na pinagkakaloob sa atin. Hindi ito pagbabago. Sasabihin niyo, wala naman nagbago. Christian ako, pero mahirap pa rin ako. Kasi nga, hindi dito sa mundong ito yung pagbabago sinasabi niya. Ang gusto ng Panginoon, baguhin mo lang yung puso mo. Kasi yung katawan lupa mo, mamamatay. Ang matitira lang yung kaluluwa na meron ka. Yun yung haharap sa harapan ng hukuman ng Diyos. Yun yung gustong baguhin ng Panginoon at binago na niya nung mamatay si Kristo. Nabago na tayo, pero meron pa rin kasi nababalot tayo ng katawang lupa na kung saan itong katawang lupa na ito ay may sangkap na kasalanan. Kaya nga, everyday nagdarasal tayo, Lord, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Nang sa gayon, dumating man yung kamatayan, magkaroon pa rin tayo ng buhay na walang hanggan. Makakapunta tayo ng langit. Kaya nga, ang tanging daan upang tayo makapunta ng langit ay si Jesucristo lamang. Manampalataya tayo sa ating Panginoong Yesus. Sabi niya nga, ako ang daan at ang buhay at ang katotohanan. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Mababasa natin yan sa John chapter 14 verse 6. So si Kristo lang ang daan. Kaya nga mga kapatid, hindi madaling sumunod sa kalooban ng Diyos. Daranas ka ng mga problema, daranas ka ng mga pagsubok, daranas ka ng mga pag-uusig, uusigin ka nila, lalaitin ka nila dahil sa pananampalataya mo. Dahil sa pagsunod mo sa ating Panginoon, lahat ng yan is daranasin mo. Pero, kinakailangan kang maging tapat sa Panginoon. Dahil yun ang gusto ng Panginoon na tunay na pagbabago. Hindi yung pagbabago na ikaw ay isang mayaman na, pagbabago na sikat ka na, hindi yun. Ang gusto ng Panginoon, kung paano kang sumusunod sa kalooban niya, yun yung tunay na pagbabago. Kahit anong mangyari, kahit napigilan ka pa, kahit maghirap ka pa, kahit usigin ka nila, kahit maubos na yung kaibigan mo, kung magiging tapat ka sa Kanya, kung magiging tapat ka sa Panginoon, yun ang tunay na pagbabago. Kaya nga, darating ang panahon, kapag tinanggap mo si Kristo, lahat ng bagay na pinapahalagan mo, aalisin ni Lord. Yung mga kaibigan mo taga-salibutan, ilalayo ka niya. Yung bagay na meron ka ngayon, darating sa point na mag-uumpisa ka ulit. Nang sa gayon, lalakad ka na nakasama si Lord sa buhay mo. Hindi mo masasabi kay Lord, Lord, pinaghirapan ko ito.
Aalisin ng Panginoon ng lahat ng iyan. Gusto ni Lord na mag-umpisa ka ulit, mangarap ka ulit na kasama siya. Hanggang sa langit, hanggang sa makarating ka ng langit. So, yung bawat kilos po natin, nakabantay ang mga tao. Bawat pananalita, bawat pag-iisip, lahat ng yan, nakabantay ang mga taga-salibutan. Kaya nga sabi sa Colossus chapter 3 verse 10, isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nagbabago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Ano yung damit na pinapasuot sa atin ng Panginoon? Yun yung pamumuhay natin ayon sa salita ng Diyos. Mamumuhay tayo na may pagbabagong buhay na. Namumuhay tayo na punong-puno na ng pag-ibig. Pero paano natin makikilala ang Panginoon sa buhay natin? Paano tayo mamumuhay na kalarawan ng Diyos kung hindi naman tayo nagbabasa ng Bible? Minsan lang tayo magsimba, pero hindi pa tayo nakikinig ng preaching. Pagkatapos ng preaching, nakalimutan mo na yung preaching. Diba? Mamaya, tatanungin ko kayo kung may naalala kayo. So, sa pakikinig ng salita ng Diyos, kinakailangan, unahin natin ang Panginoon. Kung mahalaga sa inyo ang salita ng Diyos, yung pagsisimba natin, dapat nakapokus yung mindset natin sa salita ng Diyos mismo. Dahil ang salita ng Diyos, yun na magbibigay sa atin ng kaliwanagan kung paano tayo lalakad na kalarawan ng Diyos. At yung salita mismo ng Diyos ang magbibigay linaw sa atin kung paano tayo mamumuhay na may pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, tuwing araw ng linggo, tuwing tayo makikinig ng salita ng Diyos, pagsikapan natin na pakinggan mabuti ang lahat ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, yan ang makakatulong sa atin upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabihin ko sa inyo, makamtan man ninyo ang lahat ng bagay sa mundong ito. Meron ka man singyaman ng mga mayayaman na higit pa sa mga tao sa mas mayayaman na kilala ninyo, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung hindi ninyo tinatanggap si Kristo sa buhay ninyo. Kaya nga ang salita ng Diyos, hindi lang yan basta salita na pinapakinggan natin tuwing araw ng linggo, kundi ang salita ng Diyos ay Diyos. Naniniwala ba kayo doon? Na ang salita ng Diyos ay Diyos. At ang salita ng Diyos ay buhay. At ang salita ng Diyos ay Espiritong nagbibigay buhay. At ang salita ng Diyos, ito'y pagkain ng ating kaluluwa na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan sa huling araw. Kaya nga sabi niya sa John chapter 6 verse 63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritong nagbibigay buhay. So itong preaching na ito ay ito'y Espiritong nagbibigay buhay para sa atin. Kaya nga sabi niya, ang Espiritu nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng tao. So hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan o hindi tayo makakapunta ng langit sa sarili lang nating lakas. Kundi kinakailangan nating makinig ng salita ng Diyos. Kundi kinakailangan din nating sundin ang salita ng Diyos. Kaya mahalaga, mga kabataan, yung nagsisimba tayo every Sunday. Mahalaga, mga kabataan, na nagbabasa tayo ng Bible. Upang sa gayon, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Mahalaga, isabuhay natin ang salita ng Diyos. Mga kabataan, sa pamagitan ng pagsunod natin sa salita ng Diyos, namumuhay tayong kalarawan ng ating Diyos. Higit sa lahat, yung pag-ibig sa puso ng bawat isa. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, mahalaga sa lahat. Kahit na magawa mo yan kung wala ka naman pag-ibig sa harapan ng Diyos, hindi ka pa rin magkakamit ng buhay na walang hanggan. Mahalaga sa lahat, pag-ibig. Kung may pag-ibig tayo, lahat ng yan, kahit na masama ang tao, kaya mo siyang patawarin. Gaano mang kalaki ang kasalanan ng isang tao, kung may pag-ibig ka, kaya mo siyang patawarin sa kanyang mga kasalanan. Kung may pag-ibig ka, hindi ka magre-reklamo na sumunod sa salita ng Diyos. Kahit naghihirap ka, kung may pag-ibig ka, matututo kang makontento. Mahalaga ang pag-ibig sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, pahalagahan ninyo yung bawat salitang inyong maririnig tuwing araw ng linggo.
Yang salitang iyan ang nagbibigay sa atin ng pagiging matuwid natin kung paano ba tayo lalakad. Ang salita ng Diyos ay pagkain. Ito yung mapa na kung saan ituturo sa atin kung paano tayo magkakaroon ng buhay papuntang langit. Amen. Kaya nga pakinggan ninyo yung mensahe ng ating Panginoon. Ginagawa ito ng Panginoon para sa atin. Nang sa gayon magkaroon tayo ng gabay sa ating pamumuhay habang nabubuhay tayo sa mundong ito. Ipinapahayag ang salita ng Diyos upang maging ganap tayo sa harapan ng ating Diyos at upang maging handa tayo sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Yung sinasabi kong maging handa, yun yung sinasabi ng Panginoon na habang wala pa siya, pinapaalalahanan tayo na dapat tayo magsisi sa ating mga kasalanan at manampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga kapatid, habang hinihintay natin yung araw na pagparito ng Panginoon, dapat sinasabi ng Panginoon, magsisi na tayo at talikdan ang ating mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Hindi yung pagiging busy ninyo sa pag-aaral, sa mga pangarap. Paano kung dumating na ang Panginoong Jesucristo? E di maiiwan kayo. Mapupunta kayo ng impyerno. Sinasabi ng Biblia, tanging si Jesucristo lang ang daan upang tayo makapunta ng langit. Paano kung dumating na si Jesus Christ at wala pa rin kayong pananampalataya? Maiiwan kayo. Sino ang daan ninyo para makapunta kayo ng langit? Wala na. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ang mundong ito ay wawasakin. Mawawasak ang mundong ito. Mapupunta kayo ng impyerno. Kaya nga habang nabubuhay kayo, manampalataya kayo sa ating Panginoong Jesucristo. Ang nais ng Diyos ay iwanan na natin yung makamundong pamumuhay, yung bagong buhay na ito yung dapat nating isuot. Yung pagkilala natin sa ating Panginoong Jesucristo. Yung bagong buhay na kung saan itatakwil na natin yung dati nating pagkatao, yung masama nating pag-ugali. Kaya nga sa teksto natin binasa sa episode chapter 4, verse 25 to dahil dito, sabi niya, basahin natin, dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling. Tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa, sapagkat tayo'y bahagi ng isang katawan. Kung may magalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Huwag na ninyong hayang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. So yung galit ninyo, huwag ninyong hintayin. Dapat magpatawaran na agad. Magpatawad kung may galit man. Huwag niyo nang hintayin na lumipas pa yung isang araw. Yun ay kasalanan na sa harapan ng ating Panginoon. Ano sabi pa niya? Ang magnanakaw ay huwag na magnakaw sa halip. Maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan. Tignan niyo, kahit yung magnanakaw, kinakailangan, maghanap buhay siya para makatulong sa kanyang kapwa. Napakahalaga. Yung pagmamahal sa kapwa. Mahalaga. So sabi niya, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi niyong sikapin. Ang pangungusap ninyo ay makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Yung sinasabi ko po sa inyo. Masama ang chismis, masama ang pagmumura. Masama yung lahat ng pananalitang walang kabuluhan. Kaya nga isipin ninyo mabuti kung paano kayo manalita, especially mga kabataan. Yung kabataan ngayon, yung pananalita nila, parang walang paggalang. Yung pananalita nila na para bang walang pinag-aralan na hindi itinuturo sa eskwelahan. Yung pananalita natin, mga kabataan, matuto tayong maging mahinahon, huwag kayong basta pabalang magsalita, makatwiran, puro katwiran. Dapat sumunod kayo. Kaya nga sabi niya pa, at huwag na ninyong saktan ng kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos sapagkat siya ay tatak ng Diyos sa inyo at katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. So, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain, mapagpatawad kayo sa isa't isa sa tulad at pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. So sinabi ng Panginoon, magpatawad kayo kung paano pinatawad tayo ng ating Panginoong Diyos sa ating mga kasalanan. Kung ano man ang kasalanan ng ibang tao sa inyo, gaano man kalaki, patawarin ninyo. Nang sa gayon, patatawarin din kayo ng ating Panginoon
sa inyong mga kasalanan. Bagong taon na. Yung mga sama ng loob, iwanan na natin. Magbagong buhay na rin tayo. Kung ayaw nyo mapunta ng impyerno, magbagong buhay na, magpatawad na tayo. Kung ayaw nila magpatawad, ikaw magpatawad ka. Dahil mahalaga para sa atin na makapunta ng langit. Kaya mga kapatid, huwag nating gayahin yung mga tao sa salibutan. Mamuhay tayo na may pagmamahal sa puso natin. Kaya nga mga kapatid, ano man ang dapat maghari sa buhay natin, sa puso natin, ito yung pag-ibig. Pag-ibig, pagpapatawaran, pagmamahalan, yung pagtitiis, pagiging makontento, mamuhay tayo ng ganon. Mamuhay tayong kalarawan ng ating Diyos. Itakwil na natin yung galit, yung nakaraan, kung ano man yung nagawa sa inyo ng tao. Kalimutan na ninyo. Hilingin nyo sa Panginoon, Lord, tulungan mo akong magpatawad. Tulungan mo akong mabago, tulungan mo akong makapagsimula muli. Nais ko, Panginoon, maranasan kita sa buhay ko. Kung ano man yung ugali ko, magagalitin ako, mabilis man mag-init ang ulo ko, masama man yung pananalita ko, pabalang man ako magsalita, tulungan mo akong magbago. Tulungan mo akong maging mabuti, madamot man ako dati, tulungan mo akong maging mabuti. Yan ang dapat nating isabuhay, hindi tayo dapat tumingin sa mga tao, sa mga bagay na pagkakamali nila, kundi tignan din natin yung sarili natin. Kung tayo nga hindi nababago, sila pa kaya na hindi nila kilala ang Panginoon. Importante sa lahat yung sa sarili natin. Dapat tayo mismo is magandang halimbawa para sa mga tao na kung saan hindi tayo pinagmumulan ng pagkakasala, kundi tayo mismo pinagmumulan ng pananampalataya. Nang sa gayon, kung tayo man ay nakikita ng mga tao, magkakaroon sila ng pananampalataya, kikilalanin din nila ang Panginoong Jesucristo dahil na rin sa pamumuhay natin na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kabatid, ang dapat na manaig sa puso natin, yung pag-ibig. Mahalaga sa lahat, pagmamahalan sa loob ng tahanan, sa pamilya, sa magkakapatid, sa mga magulang, lahat ng yan is pagmamahalan. Sa loob ng simbahan, pagmamahalan, pag-iintindihan, pagpapakumbaba, huwag tayo maging mapagmataas, maging humble tayo lagi. Mahalaga sa lahat, yung nagkakaintindihan tayo, nagmamahalan tayo, nagpapatawaran tayo. Yan ang ganap na pagbabago sa harapan ng Panginoon. Una sa lahat, sa sarili natin sa harapan ng Diyos. Yung mga kasalanan natin, ibigay natin sa Panginoon. Kaya nga sabi niya sa Galatia, chapter 6, verse 2, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan, ay matutupad din niyo ang utos ni Kristo. So yung pagpasan natin ng mga pagsubok ng iba, yun ay pagmamahal. Kapag tinutulungan ka ng kapwa mo, yun ay pagmamahal. Pag pinagpe-pray ka ng iyong kapatiran, yun ay pagmamahal. Tinutulungan ka niya, hindi ka man niya matulungan financially, matutulungan ka niya sa pagpe-pray para sa inyong mga problema, yun ay pag-ibig. Kaya nga magtulungan daw tayo dahil sa sinasabi ng 1 Thessalonica chapter 5 verse 11, dahil dito palakasin ninyo ang loob ng bawat isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ganon din ang sabi niya sa Roma chapter 12 verse 10, magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit pa sa pagpapahalaga ninyo sa inyong sarili. Diba? Utos ng Panginoon na pahalagahan mo ang iyong kapwa. Yung magulang mo, yung kapatid mo, yung anak mo, ng higit sa iyong sarili. Ganon yung tunay na pagmamahal na may papakita mo sa kanila. Sabi nga sa John chapter 15 verse 12, ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Amen. So, amen? Magmahalan tayo. Alisin na natin yung galit, yung puot, alisin na natin lahat ng sama ng loob natin. Magbagong buhay na tayo dahil sabi ng Panginoon, hindi tayo patatawarin kung hindi tayo marunong magpatawad. Una sa lahat, hingin muna natin ang kapatawaran ng lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Hingin natin sa harapan ng Panginoon itong ating mga pagkakasala. Lord, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulungan mo kami na magbagong buhay. Itong bagong taon na darating na ito, hindi lamang sa bagong taon, hindi lamang tuwing araw na kung saan December magtatapos, doon lang kami magbabagong buhay.
kundi Lord, tulungan mo kami na maging ganap araw-araw. Yung pagbabago namin, Lord, tulungan mo ako bilang isang anak, naway maging masunurin na ako sa aking mga magulang, igalang ko na yung mga nakakatanda, tulungan mo ako mamuhay na ngayon sa aking pag-aaral na nagpe-pray na ako, umaasa na ako sa mga pangarap ko, dinudulog ko na sa iyo ang lahat. Lord, tulungan mo ako na matuto na ako makontento sa mga bagay na meron ako ngayon. Tulungan mo ako na maging ganap yung pagbabago sa buhay ko. Nais kitang maranasan, darating ang panahon, pag nagkaanak ako, ituturo ko sa aking mga anak yung ganap na pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, naunawaan ba natin yung mga bagay na mensahe sa atin ng Panginoon na pagbabago? Nais ng Panginoon ang pagbabago hindi mula sa panlabas, kundi mula sa puso mismo. Paano yun mababago? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Yun yung ganap na pagbabago sa harapan ng ating Panginoon. At bahala na si Lord sa pagbabago sa panlabas na meron tayo, yun ang tinatawag niyang pagpapala. Bonus na lang sa atin ng mga bagay na iyon. Higit sa lahat, magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoong Yesukristo. Amen? So lahat tayo magdasal. Sa mga nasa Zoom po, amen po ba? Nandiyan pa po ba kayo mga nasa Zoom? Amen po?